Kamusta guys? Today's video we are going to unbox ang pinaka-budget friendly na may T606 na CPU. Ito ay si itel S23 Android smartphone. Umpisa na natin. Meron iba bang variant ng S23 ng itel katulad nitong hawak ko na 4GB 128GB. Meron din silang 8128 at pinakamataas na 8256. Sa colors naman meron silang color black, color blue at color white. So unbox na natin to guys and tingnan natin kung sulit nga ba to. Una impression ko dito kay itel, kala ko clone na phone siya na ginaya niya yung Samsung. Diba kasabayan halos sila ng release ng S23 sa brand na yon. Pero nung tinignan ko sa mga dating bumili, nakita ko na sariling brand pala tong si itel. Siguro pinangalan lang nila yung model na S23 dahil sa popularity ng Samsung that time. Mga kasama niya sa package ay warranty card. Meron din clear case na hard plastic type. Siyempre, SIM ejector pin. Earphone meron din. USB Type-C na cable. At 10 watts na AC charger. Sa kanang bahagi ng phone ay nandito yung volume button sa power button. Kasama na rin dyan yung function sa fingerprint. Sa left side naman ay dito ma-access ang lagayan ng SIM card, SD card. Pwede ka maglagay ng dalawang SIM card kasabay na isang microSD. Sa taas ay walang mga ports at sa bottom side ay meron 3.5mm jack, microphone, Type-C port, at speaker niya. Sa likod naman ay syempre yung 50 megapixel na camera at flashlight ng phone. Kung tingnan nyo maigi, parang may isa pang lens cover sa baba ng flashlight. Pero design lang yan kasi dual camera yung specs niya sa likod at 8 megapixel naman sa harap na selfie camera. Stylish tingnan yung body ng phone at itong white ay possible na changing into shade of pink depende sa light source. Kaya mukhang mamahalin kapag hawak mo tong phone na to, lalo na sa lugar na may iba't ibang ambient na ilaw. And ayan guys, okay na tayo sa appearance ng phone. Start na natin yung Android para ma-check natin yung specs niya sa loob. itel 8.6 ang operating system nito based on Android 12. 6.6 HD Plus ang screen na may 90Hz refresh rate at 120Hz na touch sampling rate. Kaya sobrang smooth nito kaya bagay ito sa mga mabibilis ang kamay sa pagpindot or swipe. Android 12 OS niya hindi siya na-update sa 13. CPU niya Unisoc T606 octa-core yan guys. 4GB ang base na RAM, 128GB ang storage niya at 5000 mAh na battery. Dito naman sa memory fusion, iset natin sa additional 4GB RAM. Click modify restart ng phone para ma-apply ang settings. And ayan guys, total of 8GB RAM na itong si itel S23 natin. Pero tandaan natin na virtual RAM yung additional na 4GB na kumukuha ng portion sa internal storage para mas mabilis or mas madaming application na mapaandar natin at keep running in the background. Itong si Memory Fusion ay isa lang sa mga features sa special function na kasama na operating system. At bukod ba dyan, meron siyang smart panel, social turbo na design kay WhatsApp. Kaya okay na okay ito sa mga WhatsApp user kasi meron siyang additional feature katulad ng voice changer at iba pa. Sa game mode naman, disabling or minimizing notifs at background apps na pwedeng kumain sa internet para iwas lag at makapag-focus ka lang sa gaming. At meron din siyang feature kung masyado ka naman tagal naglalaro, especially sa mga kids. Dual app naman, common favorite na feature sa mga doble ang account sa Facebook, Instagram, Messenger para sabay sila naka-open sa isang smartphone. Video assistant para ma-enhance ang viewing experience kapag manonood ka ng movie or TV series, iwas ibang sounds from other apps at magandang resolution based sa aspect ratio ng phone. Itong si Peekproof, ang nagustuhan ko na meron din sa iOS at XOS na Android na kung saan i-hide niya yung area sa labas ng scrollable niya na may pincher para hindi makita yung ibang space na binabrowse mo. Meron din siyang kids mode na create ka ng additional lock din pang kids na yung phone mo para makaiwas siya sa 18 plus na content at more on brain enhancing games ang karaniwan na feature na may encounter ng bata. Bukod pala sa Play Store, meron kasamang Palm Store sa itel. Basically, gallery lang din to para makapag-download ka ng games or apps. Pero para sa akin, mas okay pa rin mag-download sa mismong Google Play Store. Bago tayo mag-testing ng mga games, ito muna yung mga sample images and video captured ng ating itel S23. Clear yung kuha niya at napaka-sharp ng detail sa image, lalo na sa mga nearer object. So ito yung pinaka-budget friendly na nahawakan kong magandang camera kahit nasa default settings lang tayo.
Next naman sa mga games tayo, basic lang tong si Metal Slug at mga 2D games dito kay ITEL S23 natin, kaya siguradong smooth yan. Sa CODM naman gumagana ng gyroscope in-game at pwede rin ang multi-touch. Tapos smooth at stable siya, sa low settings lang tayo guys para malaro natin siya na maayos. Sa MOBA game naman katulad ng ML at itong Wild Rift, swak na din tong si ITEL S23 at naka-enable pa sa settings yung 90Hz na refresh rate niya. And panghuling game na tinesting natin ay itong RPG na HSR. Playable naman siya sa medium settings pero nag-set lang ako sa low setting na may 30 FPS na frame rate. Kasi napansin ko na umiinit agad siya kapag mataas yung settings niya. At katulad nito na pwedeng tumagal ng oras sa gaming, mas maganda sa low settings mo lang siya i-set para stable ang paglalaro mo. At ito naman guys yung Antutu benchmark result ng ating ITEL S23. And conclusion natin guys, nagandaan ako sa camera nitong S23 at mabilis pa mag-capture ng mga images. Maganda rin yung body design ng phone at mukhang lakas na rin tingnan kahit mura mo lang siya nabili. Sa gaming naman pwede na rin pero di ko marirecommend to sa mahilig magbabad sa games. Kasi sa lahat na nahawakan ko may T6 series ng CPU, ito yung pinakamainit at pinakamadaling uminit na smartphone na pwedeng maging sanay na may bilis na wiring out ng phone at shorter battery lifespan. And salamat guys sa panonood, huwag kalimutan mag-subscribe, like and follow para mapanood nyo agad yung masusunod natin unboxing ng mga ITEL smartphones.